Pinakahihintay ng iba dyan na pupunta si Speaker dito po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito, alam mo, ako gusto ko to. Kaso may naiisip ako eh. May naiisip po ako eh. Alam mo yon? Sige, tuloy muna natin to. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng pagdinig nito sa Biyernes, November 14. Una sa target ng nagbabalik nitong chairperson na si Senador Panfilo Lacson ay imbitahan ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Back to work na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Isa sa mga unang aasikasuhin niya ang pag-iimbita sa mga kongresistang sangkot sa flood control scandal. Kabilang dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. In total, nasa 19 na kongresista ang minamataan ng Blue Ribbon. Una nang idinawit ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya ang mga kongresistang ito sa pagtanggap umano ng 10 to 25% kickback para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata nila. Cash daw ang pagbibigay ng kickback at may karampatang voucher at ledger ang mga ito na nagsasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Lumitaw naman ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa salaysay ng surprise witness na si Orly Guteza. Anya, nagdala raw ng mga maleta ng pera si Yap sa bahay ni dating Congressman Zaldico, kaugnay ng mga kickback sa proyekto. Una nang itinanggi ng mga nadawit na kongresista ang mga paratang. Dadalo rin ng very important witness na hindi pa tinutukoy ni Lacson na anyay makakatulong para mas lalong pagtibayin ang mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control mess. Pagdating kay Zaldico, gusto ni Lacson na makadalo ito sa pagdinig kahit via Zoom. Siko ang itinuturong pasimuno umano ng billions worth of insertions ng infra projects sa national budget. Hindi pa matukoy kung nasan. Alam nyo, isa lang po problema ko dito eh. Isa lang naman problema ko dito eh. Unang-una, meron yung kay Romualdez. Ito po problema ko dito. Alam nyo, malakas kasi kutob ko dito. Pag umaten si Romualdez, kasi hindi mo masasatisfy yung mga DDS eh, Duterte Black. Hindi mo masasatisfy. Ang gagawin naman nila dito, abangan nyo na to, ang gagawin naman nila dito, tatambakan nila yan. Anong gagawin nila? Tatambakan ni Chis Escudero, tatambakan ni Joel, tatambakan ni Jinggoy, tatambakan lalo ni Marcoleta, tatambakan si Romualdez hanggang lumihis na tayo sa topic. Diba? Yan po yan. Although dapat, may option naman kasi si Romualdez na hindi pumunta. Kasi iimbitahan lang yan. Yan yung courtesy. May courtesy power within Senate and Congress. Yan ang ano eh. Yan po ang kinakaba ko. Imbis na, ganito po kasi dapat gawin eh. Imbis na dapat unahin po itong insertion na nangyari na hindi pa rin po pinapaliwanag ni Chis Escudero. Alam niyo yon? Dapat unahin muna tong ginagawa na nagawa pala ni Chis Escudero sa ilang bilyong insertion na ginawa niya diyan sa Senado. Kasi pag dumagdag na naman to si Romualdez, idadivert nila yung issue para hindi po pag-usapan at ma-open yung insertion. Okay? Yan lang naman po ang idea ko. Wala akong pakialam kung umati si Romualdez. Pero ang kinakaba ko, magkakaroon na naman tayo ng diversion nito. Divert na naman to. Imbis na lalapit na po tayo, lumalapit na tayo dito eh, sa nawawalang 100
142 billion insertion ni Chis Escudero na hindi niya pa rin pinapaliwanag. 'Di ba? Na hindi niya pa rin pinapaliwanag tong 142 billion. Na eto namang si Diskaya tinanong sa Congress, hindi naman daw nila nakasama si Romualdez, hindi naman daw nila nabanggit. Naririnig lang nila sabi-sabi. Gayon din si Gutesa, hanggang ngayon nawawala. Nagigets nyo ako? Kasi pag pumunta na si Romualdez, na yung pinakahihintay nila. Ngayon, mag-uutos na si Sara Duterte yan, sa Duterte Block, na pitpitin nyo yan. Gawan nyo ng issue. Idiin nyo yan. Palawakin nyo yung issue, painitin nyo yung issue, para si Romualdez ay madiin, para lahat ng Pilipino nakapokus kay Romualdez, hindi mapokus sa ninakaw natin, lalong-lalo na sa mga DDS Block at si Chis Escudero. Nai-gets nyo ako? Ayun kasi, yun ang mahirap dito. Dapat Senator Ping Lacson ganon. Huwag mo munang papaatinin niya si Romualdez. Dahil pag pinaatin mo yan si Romualdez sa panahon ngayon, lalong tatagal ang makakasuhan dito. Di ba? Ngayon, eto. Kung sino nakakaalam, katulad ni Chis Escudero, na talagang may kurakot si Romualdez, sampahan niya ng kaso. Maglabas siya ng ebidensya. Si Marcoleta, kung naano mo si Romualdez, sampahan mo ng kaso. Maglabas ka ng ebidensya. Si Gutesa nga, hindi mo malabas eh. Si Gutesa, hindi mo malabas eh. Tapos aatin si Romualdez na wala si Gutesa, o tsaka nyo papaatin si Gutesa. Lahat naman ng inokasyon nyo kay Romualdez, tablado. Ngayon, pagdating ni Romualdez sa Senado, dadagdag na naman sa pila o sa queue. Imbis na nakapila ngayon ay ang insertion ni Chis Escudero, ang CLTG Diskaya, ayan po nakapila ngayon eh. Ang kay Mark Villar, na lalo na ngayon yung Cebu, mga legit na may ebidensya. Dito muna sana tayo mag-focus. Yun lang po ang para sa akin ha. Kasi pag dumagdag na naman tayo ng trabaho o dumagdag na naman tayo ng issue, na pipipit-pitin na naman si Romualdez ng mga DDS Block, mawawala na naman tayo sa goal natin na magpakulong tayo. Diba? Sana pagtuunan muna natin to. Malapit na tayo dito eh. Kila Joel Villanueva, kila Jinggoy, ang lapit na natin. Samantalang yung binabato nila kay Romualdez, hanggang ngayon nagtatago ang witness. Ito direktang sinasabi na ng mga DPWH sa mga senador. Yung DPWH mismo nagsabi sa mga senador. Walang DPWH ang nagsabing si Romualdez. Itinuro si Saldico. Sa BICAM walang pirma si Romualdez, meron si Escudero. Ngayon, kung isasalpak na naman natin si Romualdez, gagawan na naman yan ng mga bobong DDS senador ng issue. Maguguluhan, malilito, madadivert na naman ang isipan ng mga Pilipino. Yan po ang kinakakaba ko dyan eh. Diba? Yan po ang kinakakaba ko dyan. Gagawan ng issue yan. Mga fake issue, konting sabihin ni Romualdez, papalakihin sa social media, papalakihin sa mainstream media, hanggang sa nakalimutan na ang mga sangkot na hayop, hanggang sa nakalimutan na yung insertion, yan ang mangyayari dyan. Yan na yan. Yan po ang mahirap dyan. Diretso natin. Siya ngayon, ayon sa kanyang abogado, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nandun siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy. Pwedeng after the testimony, pwedeng niya ipa-affirm
yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang konsul kung saan sa man naroon. Crucial na ang susunod na Blue Ribbon hearing dahil ikakasa na rin ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation tungkol sa flood control scandal. Sakaling magkaroon na ng mga court trial, kailangang i-wrap up na ng Blue Ribbon ang kanilang mga pagdinig bilang pagsunod sa sub judice rule o restrictions sa public discussions tungkol sa mga kasong inihain sa korte. Sa November 14 pa rin ang tentative date ng susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T. O yan. So abangan na po natin. Abangan natin kung ano po mangyayari. Pero para sa akin, magandang umatin si Romualdez. Pero para sa akin, hindi pa dapat ngayon. Para sa akin hindi dapat ngayon. Bakit hindi dapat ngayon? Kasi antayin natin yung pinaka magdidiin. Wala si Gutese. Hintayin natin si Gutesa lumabas bago natin talaga papuntahin si Romualdez. Wala rin naman siya sa BICAM. Lakaran natin yung ebidensya. Doon muna tayo sa may ebidensya para makapagpakulong tayo. Pupunta tayo kay Romualdez na wala pa, miski DDS, wala silang makitang ebidensya. Ang tanging ebidensya nila, speaker siya. Given the fact, speaker siya. Pero paano mo napapatunayan na involved siya sa flood control? Diba? Hindi tayo makapagpakulong nito. Tatagal tayo. Dapat dito na tayo sa nakalantad na ebidensya. Yung Viber message ni Joel. Yung bigay ni Bernardo kay Jinggoy. Yung 142 billion ni Escudero. Yang kay Saldico. Yang kay Garjola. Kay Miss L. Yan ang lakaran natin. Yan ang lakaran natin. Yung makapagkukulong na tayo, madaling magpakulong. Diba? Wala akong problema kung pumunta si Romualdez. Dagdag lang yan sa pila muna eh. Imbis na tinutumbok na natin, maliliko na naman. Gaya ng ginagawa nila. Pinalabas nila si Gutesa para malihis na naman ang issue. Kita mo na, hindi na natin natalakay dito yung ano nangyari sa istorya ni Bryce Hernandez. Ano ang istorya between Henry Alcantara at Joel Villanueva? Si Bunuan, kita mo, nakawala na si Bunuan. Wala pa ring hold departure order. Lakaran natin yung may ebidensya na para makapagpakulong tayo. Hindi yung magsisimula na naman tayo sa bagong investigasyon dahil may bagong tatayo na si Romualdez. Pwede naman maghintay yan eh. Kung may sala yan, makukulong yan. Nagpunta na rin sa ICI yan. Hindi, eto naman tayo dito. Mr. Lacson, sorry in aid of legislation lang naman tayo eh. Diba? In aid of legislation. Pero ikaw mismo, Senator Lacson, nakita nyo po ang BGC Boys. Ikaw mismo ang nagsabi na ang BGC Boys ang talagang talamak. At sino ba ang nakapaligid sa BGC Boys? Si Jinggoy, si Bongo, si Joel, si Mark. Kung talagang talamak ang BGC Boys, ayan muna unahin natin ipakulong. Sunod ang mga senador dyan na tinuturo nila. Then pag nakulong, proceed to the next level. Kung meron tayo mapipisil kay Martin Romualdez, guilty siya, ikulong natin. One at a time dapat tayo. One at a time. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay talakayin. Sorry po hindi ko po kailanman kinakalaban si Tito Soto at Ping Lacson. Ang iniintindi ko lang po dito ay ang pagpapakulong. Andito na tayo, konti na lang eh. May Ombudsman Remulla na. I-proceed muna natin to.
Wala tayong matatapos dito. Magdadagdag na naman tayong bagong issue. Magdadagdag na naman tayo ng bagong kaganapan. Hanggang sa pending na lahat. Di ba? Oh. Yun eh. Kasi alam ko na yan eh. Alam ko na mangyayari yan. Puputaktayin ng mga DDS yan. Ida-divert na naman nila yan. Ida-divert nila. Romualdez uungkatin. Kung pag antayin natin yung time niya. Antayin natin yung talagang oras niya. Para mailabas niya lahat. Oh. Ituloy natin yung naudlot. Ang dami nating naudlot eh. Naudlot yung kay Joel. Naudlot yung kay Henry Alcantara. Naudlot yung kay Bernardo. Naudlot yung kay Chis Escudero. Ang dami nating naudlot. Naudlot yung sa Sims. Oh. Naudlot yung sa Wawaw Builders. Ang dami pa natin pending doon na hindi nalilinawan. Oh. Meron pa ngayon, kita mo. Si Bryce Hernandez, nilaglag si Miss L. Dagdag na yon. Dito muna tayo sa may malinaw. Wag natin sisirin yung ilog na alam natin wala naman tayo makikitang isda. Dito na tayo sa may malinaw na ilog, kitang-kita natin yung isda, may chance tayong makauli. Diba? Yun lang po. Thank you. Bye-bye. Pagayin mo si BBM, no joke. Okay, dumako na po tayo sa isang nagtatagong senador. Eto na po. Painggan natin to. Nagtatago na si Bato de la Rosa. Nga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kilala ka na namin. Kanina, kala mo hindi ka namin mapipicturan? Nagtatago ka pa, ha? Ikaw tago. Kala mo di ka namin kilala. Sunod nga ng pag-ugong na may ICC arrest warrant laban sa kanya. Hindi dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Sinagot naman ng liderato ng Senado kung pwede bang ikanlong ng Senado si De La Rosa. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Aray ko, absent! Aray! Akala ko ba matapang? Akala ko ba make my D? Sige, Mr. Trillanes, ikaw magpusa sa akin. Make my D. Go ahead! Sige. Ikaw magpusas. Pumunta ka dito, alika. Let's get it on. Make my D. Asan yung tapang? Akala ba natin matapang? Akala ba natin talagang walang inuurungan? Akala ba natin talagang gusto na makasama si Tatay Diggs? Aba, hindi pumasok. Ano yan? Awul? Absent without leave? Siyasabi natin eh. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si De La Rosa kung bakit hindi pumasok. Nitong Biyernes lang, nakita si De La Rosa's relief operation sa Cebu. Oy, happy birthday Mami Tullier, nandiyan ka pala, November 12 na, happy birthday! Happy birthday, Mami Tullier. Happy birthday din bukas si Daddy Armin. Ayan, ni Mami Irene. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si De La Rosa. Pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes. Yun lang yung mga nabanggit ko.
ang mga positioning namin. Ito ngayon hinihingin ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa. Di ba sinasabit sa akin? Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Oo, kasi nga, gaya po ng sinabi natin, kahit papano, irespeto natin yung burokrasiya ng Senado. Yung Senado itself, okay? Yung burokrasiya mismo ng Senado. Kahit yung mga senador dyan na Duterte Black, kabastos-bastos, respetuhin pa rin natin yung Senado mismo. Di ba? Yun muna. Yun lang ang respetuhin natin kasi yun po importante. Hindi po natin pwedeng arestuhin sa plenaryo yan. Kasi po, yan ay Senado. In a whole, kabuuan. Di ba? Parang binastos natin yung kabuuang pangalan ng Senado. Hindi natin binastos yung mga senador, yung Senado, yung institusyon mismo. So tama si Tito Sendon. Dapat po arestuhin yan pagkatapos. Kaso po, hindi pumasok. Lumaylay ang betlog. Yan ang mahirap po sa mga alagad ni Duterte. Parang si Digong. Matapang lang pag may kasama. Matapang lang pumatay pag may kasama. Pero sabihin mo solo-solo, ayan, kita mo. Nahimatay, di nakapasok, nagtatago na. Habang nagsisesyon, may darating aresto yung senador. Hindi kayo papayag. Kahit sino pa yan. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa senador. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Oh, yan. Ayun sabi ni Lacson, harapin mo ang iyong lawet. Diba? Yan ang sabi ni Lacson. Harapin mo ang kaso mo. Kasi kaso mo yan eh. Ginawa nyo yan. Tapos ngayon atras betlog kayo. Oh. Diba? Kung ayaw mong gawin ang mga bagay na hindi talaga maaari at alam mong makaka-damage at maaaring balang araw ay habulin ka, wag mong gawin. Pero kayo, ginawa nyo pa. Habitually. Diba? Sinagad nyo hanggat may mapapatay. Ngayon tatago-tago kayo. Pumatay kayo ng pumatay, ngayon tatago-tago kayo. Tapos ngayon, kung kani-kanino kayo hihingi ng tulong, proteksyon, sinong niloko nyo? Ginawa nyo yan, panindigan nyo yan. Ginawa nyo yan, pagdusahan nyo yan. At hindi po ito basta-basta imbento. May mga biktima po nakasangkot dito na hanggang ngayon umaasa pa din ng hustisya. Ang masaklap nga lang, ang hustisya hindi mo nakuha sa sarili mong bansa. Na yung po naman talaga ang normal. Makuha mo ang hustisya sa sarili mong bansa sapagkat ikaw ay mamamayan nito. Pero ang duminig pa ay ibang bansa. Doon pa natin nakukuha ang totoong hustisya. Ganun po nakakalungkot ang istorya na to. Pero wala na tayong magagawa, nandyan na yan. Sa tulong ng Pangulong Bongbong Marcos, nakuha natin. At syempre, hindi naman ito magtatapos sa pinaka-ulo. Hindi naman gagana yung ulo kung walang katawan nakikilos. At ito na nga yung mga katawan nakikilos na hinahanap na at nagtatago-tago. Kala niya hindi natin siya makikita. Angkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts,
pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. Oh, iba yung kay Lacson, sa local court kasi siya. Si Bato, iba kasi si Bato. International pa ang mga design. Di ba? Bigatin po kasi si Bato. At siyempre, ang tatay niya si Digong. Mga international level to na kailangan nating ika-proud. Kasi for the first time, meron po tayong representative sa ICC. Putek, dapat maging proud tayo dito. Dapat talagang puso, Pilipinas, labang Pilipinas, puso. Diba? Proud tayo dapat. For the first time in history, meron po tayong nagre-represent sa ICC. Napakalupit. Diba? Bago na naman to. Bagong history sa Pilipinas. Nasa ICC na tayo. Ganon tayo kalakas. Ganon tayo kasikat, man. Kaso, sa patayan. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Ganun tayo kasi sa kapatayan. At ang reality, real talk, nakakalungkot dito, hindi po gera ang nangyari. Kasi kadalasan po, ang napupunta dyan, gera. Kung pag nag-utos ka ng gera, namatay ang iba't ibang lahi, hindi yung lahi mo, tinadtad ng lahi mo, ang lahi ng iba sa gera. Kahit na alam mong hindi na papalag yung kalaban mo or alam mo na talagang mali na yung ginagawa mo. Dehado na yung kalaban, minasakir mo pa. Ganyan po kadalasan na nangyayari dyan. Sa gera, natulad ng crime against humanity, kaya nga nandiyan sila Putin, nandiyan yung iba-ibang ano. Pero dito po, pinakamasaklap tong nangyari. Bakit? Ito po, sariling lahi natin ang inubos. Okay lang sana nandun sila eh. Inubos nila yung ibang lahi. Minasakir nila. Di ba? Ibang lahi. Sa pagtatanggol ng kasarinlan, soberanya, o depensa ng ating bansa. Pero hindi. Inubos nila sarili natin lahi dahil sa sindikato nila na gusto nilang itayo dito. Ganun po nakakalungkot eh. Di ba? Kaya, ibang klase to. Congratulations, Bato. Isa ka lang international. Congrats. In this case, it won't apply. So, hindi under. Kung piliin nila... Kita mo? Sa sitwasyon po ni Bato, hindi po talaga mag-a-apply yon. Kasi international level to senador na to eh. Diba? Showbiz, international. Hindi po ito chika minute. Sa kanila, paparazzi ang kanila. Ganun po sila kasikat. Okay? Hindi po sila kakain ng maling dito. Spam po ang para sa kanila. Diba? Hindi po sila magpipinat butter. Nutella po ang kakainin nila. Ganun sila kasikat. Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority... Tingnan mo, ibig sabihin lang, sabi ni Lacson, wala kang immunity. Diba? Kapag wala ka sa Senado, wala kang immunity. Kapag walang plenaryo, wala kang immunity. Kapag walang session, wala kang immunity. Kaya wala kang no choice. Pag pumunta ka dyan, pag uwi mo, kulong. Pag hindi ka pa rin pumasok, hahanapin ka, kulong. Kapag nagtago ka, kahit nasa ilalim mo ng lupa ka, kulong. No choice. Party Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa
At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Ang tanga-tanga talaga. Naturingan abogado, hindi niya alam. Tayong graduate lang po tayo ng grade 6 and a half. Tanga mo, Cayetano? Ha? Grabe. Mawawala ka na lang sa politika. Kakalimutan ka na lang dahil sa pagkatutaan mo, pagkadila mo ng itlog kay Digong, ganyan ka pa rin. Tanga mo. Biro mo, matatapos ka na lang sa politika. Mawawala ka na lang sa politika, ganyan ka pa katanga. Ha? Anong pakialam nga ng local court dito? Hindi naman state yung ICC. Diba? Malinaw naman yun eh. Ba't mangingialam yung local court? Okay? Anong pakialam nila dito? International Criminal Court to, hindi naman state yun eh. Independent commission yan. Worldwide, international. Hindi sila state. Ba't dadaanin mo sa local court para sa extradition? Anak ng wedding ka, 10,000 tanga ka talaga eh. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. Rule of men na tayo. So kung rule of law, rule of men? Bulalo! Iba yung kay Buloy. Inaarap ng Amerika yon. Extradition yun talaga. State to state. Oh. Pero ito ICC to. Ano gagawin mo? Sino makipag-usap sa state ng ICC? May state ba ang ICC? kampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Anong korte sinasabi mo? Yung Korte Suprema nga nagsabi. Sabi ng Korte Suprema, kapag meron international court, pwedeng i-apply. Oh, dahil sa pag-commit ng crime against humanity, genocide, pwedeng i-apply yon. Ano ba naman to? Boo! 10,000! Kaya pala 10,000. 10,000! 10,000! Boo! Patayin mo si BBM? No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin
Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat